Sa kasaysayan ng mga bagyo na taglay ang pangalang Bagyong Kabayan, alamin natin kung alin sa dalawang typhoon Kabayan ang nag-iwan ng tatak sa puso't isipan ng bawat kahuan. Ang Bagyong Kabayan 2019 ba or ang Bagyong Kabayan 2015 ang nag-iwan ng mas malalim na marka sa ating alaala bilang the most destructive Bagyong Kabayan na dumaan sa ating bansa at sa iba pang kalapit na bansa ng Asia. Bagyong Kabayan, 2015. Typhoon Mujigi. Taong 2015, dumaan sa Pilipinas ang Bagyong Kabayan o mas kilala sa pangalang Typhoon Mujigi. Oktubre 1 hanggang 3, 2015, 3 araw na naranasan ng maraming Pilipino ang Bagyong Kabayan o kilala sa international name bilang Typhoon Mujigi. Sa Pilipinas, dala ni Kabayan ang hangin na may lakas na umaabot hanggang 120 kilometers per hour. Maraming probinsya sa Luzon ang naapektuhan. Mga tahanan na wasak, lupa na gumuho at mga daan na hindi madadaanan. Classes were suspended across much of Luzon. Ports were closed in the Bicol region and southern Tagalog on October 2nd and 3rd because of rough seas, leaving up to 212 passengers and 53 rolling cargoes stranded. 12 roads and 2 bridges were blocked by flooding and mudslides. Power outages occurred on October 2 and 3 in parts of Aurora, Benguet, and Pangasinan, including in Baguio, and damage to agriculture and infrastructure in Ilocos and Central Luzon were reported. 59,600 ang apektado sa kanyang hagupit. Sa gitnang Luzon, 703 na tahanan ang nasira at 97 rito ay ganap na nawasak. Dahil sa pagguho ng lupa, maraming pamilya ang kinailangang lumikas. In total, Mujigi o si Kabayan ay nag-iwan ng at least 4 na buhay ang nasawi sa Pilipinas, 2 missing, and cost damage valued at 46.9 million peso. Ngunit ang galit at lupit ni Bagyong Kabayan ay hindi natapos sa Pilipinas. Ito ay patuloy na nag-ipon ng kanyang lakas at naglakbay patungo sa China and brought severe impacts to the provinces of Guangdong, Guangxi, and Hainan from October 3 to October 6, affecting over 7.5 million people, with economic losses estimated at 27 billion Chinese yuan. Bagyong Kabayan, 2019, Tropical Storm Kajiki. Pagkalipas ng 4 na taon, muling bumalik ang Bagyong Kabayan noong Agosto 2019. This time, mas kilala siya sa international name bilang Tropical Storm Kajiki, at ito ay nagdulot ng malakas na pagbuhos ng ulan sa Pilipinas. Dumaan sa mga isla ng Batanes ang Bagyong Kabayan bilang isang tropical depression at pagkatapos ay naglandfall ito sa Hainan. Mula China ay naglakbay ito patungong Vietnam. Sa kanyang dahan-dahang paggalaw sa Vietnam, dala ni Kajiki o Kabayan ang mabigat na ulan at nag-trigger ito ng malawakang pagbaha at pinsala sa kanilang mga sakahan, agrikultura at ari-arian. Sa Vietnam, umabot sa 530 mm ang narecord na ulan sa mga rehiyon na kanyang dinaanan at nagdulot ng agricultural losses estimated to be 300 billion dong. Kaya mga kahuan, sa pagitan ng dalawang Bagyong Kabayan, alin ba sa kanila ang naghatid ng mas matinding pinsala sa mga bansa na kanilang dinaanan? Ang Bagyong Kabayan ng 2015 o ang Bagyong Kabayan 2019? Kayo po ang may kakayahang maghusga at ang inyong mga sagot ay maaari niyong isulat sa ating comment section. Panoorin niyo rin po ang video na ito na may dagdag kaalaman tungkol sa kwento kung ilang beses nang ginamit ang pangalang Kabayan sa mga bagyong dumadaan mula noong taon 2003.